Mga kababayan, si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Ito po mga kababayan, isa pong congressman o representative po ng Maynila. Isa po sa distrito sa Maynila, si Chua na tinatawag din po di umanong Chihuahua. Mga kababayan, ay binanatan po ang Vice President na puro lang daw po satsat. Puro lang daw po satsat ang Vice President pagdating po sa kanyang impeachment. Painggan po natin ang kanya pong pahayag at panuorin at komentuhan po natin. Ito po, umpisahan na po natin mga kababayan. Puro naman siya satsat, wala naman siyang totoong sagot. Yung sagot niya dapat doon sa committee, hindi sa media. Dahil wala namang magagawa yung kanyang puro press release eh. Ang totoo niyan, sagutin niya yung issue sa kanya sa confidential fund, yung issue sa kanya sa ill-gotten wealth. Also, sir, sinasabi po kasi na yun nga po, no, nanindigan din po yung kanyang team, yung kanyang defense team po na nagpa-press. Kung nasasagot naman daw po ang bise sa tamang forum. Sa lahat po ng alegasyon na yan, yun nga raw po, matagal na rin daw nila ito pinaghahandaan. Kaya kung umakit ng man po sa Senado, doon na raw sila magpapaliwanag, idadatalye yung kanilang depensa. Ito na yung proper forum eh. Dahil right from the very beginning, instead na sagutin nila kami, puro TRO ang sinasagot nila sa amin. So parang meron silang mga tinatago, may mga ayaw silang sagutin na issue. 'Di ba? So maliwanag naman, simple lang naman 'yan. O sagutin nila yung mga sinasabi at numero na nilalabas ng AMLAC. O sagutin din nila yung issue pagdating sa zero cash at saka cash deposit sa SALN. Kasi ngayon lumalabas, base sa AMLAC, bilyonaryo si VP Sara. Hindi siya pobre. Ayan po mga tambay. Narinig niyo po si Chihuahua mga kababayan. Pinaniniwalaan niya po yung AMLAC na cash in, cash out. Mga kababayan, additional. Mga kababayan. Antindi, no? Matindi po. Ibang klase. Bakit kaya hindi nyo nadalin sa Senado yung tamang proper forum? Ang Senado. Para po ang mga ebidensya ay mailatag na po nila. At pati po ang mga testigo ninyo ay ma-question na po nila. Ma-cross-examine na po nila ang mga testigo ninyo. Hindi po ba? Fishing expedition. Kaya nga po yung sinasabi ng isang congressman, mga kababayan, na malayong-malayo po doon sa impeachment ng Vice President. Ang ginagawa po dyan sa kangaroo court, di umano. Diyan po sa injustice na committee, injustice po, diyan po sa House of Representatives. Kaya nga po tinatawag ng mga Pilipino yan, kangaroo court. Ito po, pakinggan po natin ito pong isang congressman na si Congressman Suntay po yata ito, mga kababayan ng Quezon City. Pakinggan po natin siya kung paano po nila kinakangaroo court at talagang sinisiraan lamang ang Vice President. Ito, pakinggan mo, Chua, nandiyan ka naman eh. Hindi ba? Pakinggan mo. At panoorin. How can I be the mastermind? Napansin ko, we started 2005, di ba? Yung report na binigay nyo, 2005 to 2025. Apo. Oh, I just also like to put it on record that an impeachable officer can only be impeached for actions involving during her term as an impeachable officer. So sumobra tayo ng ng 14 years. But regardless, I just want to point it out. Ang dapat na pagtuunan natin ng pansin actually from 2019 to present. 2022 to present, di ba? Kasi doon lang nagsimula eh. Now babalikan ko nung 2022, nawala na yung sinulatan ko. Nung 2022, may pumasok sa account niya. Well, yung na-flag ng AMLA, nung 2022, which was the time she was Vice President, 41 million. Yun yung lumabas-pasok sa account. Nung 2023, 4.7 million. Yun yung lumabas-pasok sa account.
Noong 2024, 13.4 million yung lumabas-pasok sa account. Noong 2025, 1 million na lang ang lumabas-pasok sa account. Tama ba? Based on sa Based report. on I record. just want to Yeah. be clarified para lahat tayo clarified dito sa mga numero na ito. Based on records, tama po. Oo. So based from 2022, siguro ang lumabas-pasok sa account niya 45, 58, 59, mga 60 million in the past from 2022 to 2026 in the past 4 years. Tama, mali? Hindi ko po masuma on the spot. Hindi, isinuma ko Madam. galing Maybe you sa can report make nito eh. reference, Honorable Suntay, to that. Yes, I'm particular referencing page where you're from reading. what they submitted. Kasi nagka-breakdown kanina eh. Di ba, nagbigay kayo ng breakdown kung magkano lumabas-pumasok noong 2005, magkano lumabas-pumasok noong 2006, noong 2007, noong 2008, noong 2009. Inad ko lang mula 2022 hanggang 2025. More or less po. Oo, mga ganon. Okay. Thank you very much, Madam Chair. Nakita niyo po mga tambay kung paano po nila ginagago at ginagawang bobo ang mga Pilipino para lang po mapabagsak at masiraan. Kasama po ang kauna-unahan nagsasabing puro sat-sat lang daw po ang Vice President. Ini-impeach nila ang Vice President. Gusto nilang ma-impeach pero ang kinakalkal po nila ay magmula nung 2005 pa. 2005. Ngayon po ay 2026. Kaya nga po yung sinasabi ni Attorney Suntay. Attorney din po yun eh, si Congressman Suntay. Ang sinasabi niya, ini-impeach niyo ang Vice President. Bakit hindi kayo mag-focus nung siya po ay Vice President? Vice President po siya ng 2022. Hanggang ngayon pong 2026, Vice President siya. Pero, sinisiraan niyo ang Vice President, pati ang kanyang asawa, gamit nyo ang AMLAC na yung mismong yung director ng AMLAC ay wala pang 1 linggo o mahigit 1 linggo pa lang na-appoint. Alam niya na lahat. Unbelievable. Pati po yung COA na sinasabi nilang COA na meron pong kaso at meron pong involved di umano na mga korupsyon yung isa po roon sa kanila pong commissioner. Di po ba yung commissioner nila, yung asawa, contractor, si Mario Lipana. Hindi po ba, mga kababayan? Unbelievable itong mga tao na ito. Hiyang-hiya naman tayo kay Chua. Paano pupunta at sasagot dyan ng Vice President? Paninira ang ginagawa nyo. Kangaroo Court. Fishing expedition. Kaya nga hindi nyo madala sa Senado eh. Hindi ba? Hindi nyo pa madala sa Senado yung sinasabi nyong matitibay na ebidensya na dapat sagutin ng Vice President. Matitibay ba? Impeachable pa ang Vice President magmula ng 2005? Mula ba ng 2005, impeachable na ba ang Vice President? Yan din ang tanong ni Attorney Suntay ng isang congressman ng Makati, ng Quezon City. Hindi po ba, mga kababayan, ginagawa pong bobo, tanga mga Pilipino para lang po mapabagsak nila ang Vice President? Kasi pati ito si Chua ay sangkot at involved po sa maleta. Ayon sa mga Marines, involved po ito. At involved din po ito sa napakalaking mga allocable. Insertion. Bilyon ang hawak at nahawakan po ng opisina ni Chua. Diyan po sa Maynila. Ayon mismo yan sa Cabral Files. Pinaputok po yan ni Leandro Lebiste. Isang congressman po dyan sa Batangas. At yan po ay pinatotohanan din po ng mga Marines na nadideliveran din po nila yan, ang tinatawag na Chihuahua di umano, nagigil po nilang ma-impeach ang Vice President, baka po kasi makulong ang tinatawag na Chihuahua di umano, baka po makulong na at doon na po magkakahol di umano. Hindi po ba marami yan? Halos po lahat ng congressman, halos lahat di umano ng congressman sa Maynila ay involved po sa malalaki pong insertion at allocable. Lalo-lalo po sa mga flood control. Halos lahat po di umano ng mga congressman dyan sa Maynila. Lalo-lalo po yung mahilig magsuot ng krus. Yung malaking krus. Yung tinatawag na pastor.
Nangunguna po yung sa delivery ng maleta, di umano. Hindi po ba? Kaya bago ka magsalita na sinasabi mo puro satsat lang ang President sa kanya impeachment, mahiya ka naman sa balat mo. Nagmumukhang balat, buhaya ka na, di umano. At nagiging balat aso ka na, di umano. Hindi po ba sa kasinungalingan? Hindi po tanga, bobo ang Vice President. Dahil alam niya, hindi naman yan ang tamang proper forum. Sa Senado, Chihuahua. Doon nyo dalhin sa Senado nang masagot na lahat ng Vice President ang sinasabi nyong totoo, legit, lahat-lahat na sinasabi nyo. Isinasama nyo pa yung PAS 2005. Grabe, 2026 na ngayon. 2022 pa lang naging Vice President ng Vice President, 2022. Isinasama nyo sa impeachment, 2005. Unbelievable. Hindi po ba mga kababayan? Ginagawa tayong tangat bobo dahil po malapit na po mga kababayan ang katapusan nila. Lalong-lalo po pagka ipinagkaloob presidente ng Pilipinas si BP Sara. Pagka siya po'y pinagkaloob na maging presidente ng bansa, patay silang bata sila lahat. Lalong-lalo po itong nagsasabi na puro satsat. Puro daw satsat si BP Sara. Patay ito. Baka ito'y makulong. Itong tinatawag na Chihuahua. Dahil iimbestigahan po lahat sila. Hindi po papayag ang Vice President, BP Sara, na wala pong managot sa tinatago nila na ayaw nilang buksan at ayaw nila imbestigahan sa House of Representatives. Ang manumalyang korupsyon na nagmumula po sa House of Representatives, lalong-lalo po yata ang flood control scandal. Di po ba ginawa po nila sindikato ang pera ng taong bayan? At yan po ay pinatutunayan na po sa Korte Suprema kung paano po nila ginago ni Walangya, binaboy ang pera ng taong bayan. Hindi po ba sa mga oral arguments po ngayon na ayaw pong ibalita ng mainstream media? Ayaw ipaalam sa mga Pilipino ang nangyayari sa Korte Suprema kung paano po binaboy ni Walangya, di umano ang pera ng taong bayan? Hindi po ba? News blackout po dyan ang malalaking mainstream media. Ganyan po kabababoy at kawawalangya ngayon sila, di umano. Pera-pera, magkakasabwat, di umano. Hindi po ba? Kaya umaasa kami, Congressman Chua, umaasa kami para sa aming pag-asa na maibalik pa ang mga ninakaw ninyo, di umano. Maibalik pa sana at mapanagot kayo sa mga pinagnanakaw nyo, di umano. Hindi po ba mga kababayan? Hiyang-hiya naman tayo kay Chua. Sa totoo lang, magmula ng 19 Congress hanggang ngayon 20 Congress, ano po ba ang mga achievement ninyo na naigawa o nagawa sa bansa? Meron na po ba kayong mga achievement sa dami ng pera na nahawakan nyo sa bansa? Ano po ang mga achievement nyo? Hindi po namin nararamdaman. Lalong-lalo po ngayon, naghihirap po kami. Wala na po kami sintron, napigtas na sa higpit. Hindi po ba? Pero kayo, mababalitaan namin ang pera namin, ang aming buwis, nilalagay nyo lang sa maleta. Unbelievable, mga kababayan. Yan po ang napaagaling po na congressman na tinatawag pong Chihuahua di umano ng Maynila. Ubod po ng galing. At ang Vice President ay pilit pong pinababagsak nila gamit po ang pera ng taong bayan. Hindi kaya. Maraming salamat po at i-good luck na lang po natin si Chihuahua na tinatawag po. I-good luck na lang po natin siya. Maraming salamat po sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho, Tatay Nick ng Eric Hersho ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Jem Aris sa United Arab Emirates, Mila Yi, Annie Jo,
Maraming salamat po. Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, ako si Pilam, Gayat Shena, Balance Vision TV at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Muli po, taste lang po muna tayo. Bye-bye!